Hello, hello, hello! Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood dyan. This is me again, Mama Dang, ang inyong host na pangit. Pangit dahil isa po akong Bisaya. Pangit, it means po, pangitaon. Yung hinahanap-hanap ba? So, ayan, ito po pala yung mga alaga ko, guys. Meron akong mga alagang kambing at meron din po akong bagong alaga. Ang bagong membro po ng aming pamilya, yan po ay si Takya. Yan, si Takya ay isa pong baka. So, ayan, siya po yung bago ko pong pet or bago ko pong alaga. Bagong palangga ni Mama Dang. So, ayan nga, kaya nga Mama Dang yung pangalan ko po ng aking channel because po, isa po akong ina po ng mga maraming hayop. So, ayan, marami po akong mga kaanakan. So, ayan, hindi lang po dalawang bata yung mga anak ko. May mga anak akong kambing, may anak din akong baka. Kaya nga sa katagalan, yung pagmumuka ni Mama Dang, para na rin kambing at baka. So, sa ngayon guys, dahil alas 8 na po mahigit at mag-aalas 9 na ay nandito na po kami sa area. Dahil ipapastol ko na po yung mga alaga ko, yung mga palangga ko po. Pagkatapos po, pag medyo busog na po sila, ay syempre itatali ko na po sila. So, ayan, ito po pala si JR Redoblado, ang aking pong hubby, aking husband po. So, ayan. Kasama ko po siya ngayon dahil wala po siyang duty or wala po siyang trabaho dahil wala pong walang area. So ayan, dahil wala daw siyang trabaho, tutulungan niya raw daw ako sa pagpapastol ng mga alaga ko po. So ayan, siya yung may hawak ngayon kay Takya. Si Takya naman, lingon ng lingon kasi gusto niya ako yung may hawak sa kanya. Tinatawag ko po itong iba ko pang mga alaga. Lahat po ng mga alaga ko po ay mga mababait at mga masunurin. Yan yung tipong tinatawag ko po sila ay talagang nakikinig po sila kay Mama Dang nila. O, tignan nyo po at pakinggan nyo po kung paano ko po sila tinatawag. Nalakaw na, dalakaw. Sunod na rito, sunod. At ito papak. Day! Day! Inday! Dakmat, dali na! Dakmat! Dakmat! Dali na, day! Dakmat! Alina! Day! Inday! Dali! Pwede ba siya? Dira lang. Dira lang. Kaya nagkakatay-katay. Ganahan siya. Oh. Oh, ayan, 'di ba? Nakikita niyo po? Ganyan po ka masunurin yung mga alaga ko. Yung kapag tinatawag po sila ng Mama Dang nila, ay syempre talagang sumusunod po sila sa akin. So, ayan. Dahil nandito na po kami mismo sa area kung saan ko po sila ilalagay. So, ayan. Sinimulan na po ng partner ko or ng husband ko po ang pagpuputol po ng mga sanga ng punong kamanchiles. Yung puno po na napaka-paborito po nila yung mga dahon kahit marami pong tinik. Sarap na sarap po sila niyan.
Dapat po talaga, bago nyo po itali yung mga alaga nyo pong kambing o baka, dapat tingnan nyo muna po yung area na dapat po may masisilungan sila. Kagaya niyan, oh. May spot po na may mga puno na hindi po direct po sa araw. Kasi yung mga hayop po is para rin pong tao. Na dehydrate po sila kapag naladlad po sa araw. So, dapat po, may area po sila pwedeng pasilungan kapag medyo naiinitan na po sila. So, ayan. Yung husband ko po is continue lang po sa pangunguha po ng mga dahon para po maraming stock at marami pong kakainin yung mga alaga po namin sa buong araw. Dahil mamayang tanghali ko pa po sila babalikan. Dahil mamayang tanghali, ibababa ko po sila sa may sapa at paiinumin ko po. Iba naman yung sa baka ko po is may mga tahop rin po yun. Yan. Minsan po yung kambing ko, pag may mga budget, syempre, kasali rin sila sa tahop na may asin po, at saka tubig. So, ayan guys, ganyan yung pag-aalaga nyo dapat guys. Dapat huwag nyo pong hayaang maladlad sa init po ng araw yung mga alaga nyo. Kawawa naman po. Kapag may mga alaga po tayo guys, dapat mahalin po natin. Arugain natin na para ring ating mga anak po mismo. So, ayan. Huwag nyo pong ituring hayop talaga. Parang kapamilya nyo lang po. Ganun yung dapat na pagmamahal na ibigay nyo sa kanila para mahalin rin nila kayo ng para ding ina nila o kapamilya. Para sundin nila kayo. Hindi sila magiging matigas yung mga ulo nila, di ba? Dahil ang mga hayop rin po ay para ring mga tao. Marunong rin po silang makinig, magmahal. Ganyan rin yung mga hayop. At saka yung mga hayop po is best friend po talaga natin yan. Talagang pagdating po ng panahon, kung ano po, may parang makikita po silang na parang delikado tayo, talagang ano rin naman tayo, tutulungan rin nila tayo. Ganyan yung mga hayop rin. Lalo na yung mga aso. So, ganyan yan sila. Die hard yan sa mga amo nila or sa mga ano nila, yung nag-aalaga sa kanila. So, ayan, continue lang yung husband ko. Tinatawag niya si Ganda, pero takot sa kanya ay si Dakmat. Takot sa kanya. Kasi paminsan-minsan lang siya nakikita ng mga alaga ko po guys. Kapag wala lang trabaho. So ayan, sabi ko kunin mo yung kahoy dyan at baka sumabit yun si Dakmat. Maladlad siya sa araw. Ilipat mo yan yung hindi po maaano ng lubid niya. Hindi mabubuhulan ba. Yung alaga ko naman pong si Takya na 4 na araw pa lang po dito sa akin, ay syempre pinapaliguan ko po siya. Ngayong araw ko lang po ito hindi siya pinaliguan. Dahil po kahapon, pinainom ko po siya ng gamot na para po sa mga bulate at saka yung para sa kuto po. Dahil ang dami niya po talagang kuto kaya siguro nga payat po siya. Baka dahil po hindi siya makatulog ng mga ayos, ganyan. Hindi siya makafocus po sa pagkain dahil nga makati yung katawan niya. So ayan, pinainom ko po siya kahapon po ng gamot. So 3 days pa po yang hindi pa po pwedeng liguin si Takya. So ayan guys, yan po yung alaga ko pong si Takya. Si Takya girl, ang palang lang ni mama na bago niyang palang lang. Yan yung bago ko pong alagang baka. So ayan po. Malaki po siya na baka. Siya po ay babae. Yan, paaanakin ko kasi ito. Pero dahil hindi pa po siya naglalandi, syempre, kailangan ko po munang kunin yung mga kuto niya. Dapat mawala muna yan. Alagaan ko muna po siya ng gusto. Medyo patabain ng konti. Huwag lang sumobra. Kasi nga para maglandi talaga at mabuntis. Takya! So, ayan. Yan yung alaga kong si Takya girl. Ako po ay wala po akong sariling mga hayop na Bali, inaalagaan ko lang po sila para magka-share ako. Pero kahit hindi po sila sariling akin, mahal na mahal ko po talaga yung mga alaga ko. Yung parang pag nalalayo sila sa akin, nasasaktan talaga ako guys. Para yung talaga ba, na-hurt talaga yung puso ko guys. So ayan guys, marami po siyang kuto. Yan, kung makikita nyo yung katawan nyo, may mga garapata po siya. Pero napainom ko na siya ng gamot kahapon. So, mawawala na po yan, mamamatay yan, magsisialisa na yan. Talaga mamamatay sila dahil dun sa gamot na pinainom ko kay Taki. Kasi hahalo yun sa dugo niya at masisipsip po nila. So, patay po yung mga kuto nyo. At ayan guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood po ng aking mga upload videos. Sana po hindi po kayo magsawa sa panonood po at pagsuporta po sa akin. Thank you so much po talaga. God bless to all. Bye-bye!